Pastor Otot! Ay, nasaktan si, ano pangalan nun? Guevara. J. Guevara? Pastor Otot! Uy, nasasaktan yun. Loko to ha. Gago! De, pastor lang. Si Pastor, kakasuhan daw po si Risa Ontiveros. Mga kababayan. Di ba mas unang kasi kasuhin ni Pastor yung santambak na kaso niya? Kaso sa Estados Unidos na pinagpipilitan po ng mga DDS vlogger na asa na, ito ang pastor namin, inaabangan lang yung hearing. Pero ang katotohanan po, sila yung nag-uudlot nung hearing sa Estados Unidos. Ano sabi nung mga lawyers nila? 20 lawyers? 20 pa yan ha? Oh. Mado ba namang isang kaso, 5 lawyer? Kung may 5 kaso si Pastor Kibuloy, taga-4 sila. Kung may 5 kaso si Pastor Kibuloy, tapos 20, kung 4, tagli-5 sila. Di ba? Mga kababayan? Ang inaano nila, mga bossing, ang sinasabi nila pilit, si pastor namin, yung kinaso nila sa Amerika, si pastor ang nag-aantay sa amin. Si pastor ang nag-aantay sa hearing. Di ba? Mga kababayan? Pero ang katotohanan po, tingnan nyo sa balita, o tingnan nyo, balikan nyo yung mga vlog ko, mga boss. Naipakita natin doon na sila po talaga, no? Ang nagpo-postpone nung kaso ni pastor. Mga kababayan. Oy Jay, kung hanggang ngayon nanonood ka pa, kagaya nung sinabi ko kay Jing, medyo medyo voluptuous ka, no? Ay, naintindihan mo ba yun? Medyo healthy eh. Mukhang above yung sorry bilang nagsasalita na trainer. Nakita naman natin sa itsura ni Jay, mukhang mataas yung percentage ng fats niya, no? Kung sakali na nanonood ka pa din diyan, kumuha ka ng pampakalma o kumuha ka ng pampababa ng presyon ng dugo, ilagay mo diyan sa gilid mo. Ilagay mo sa gilid mo, baka mangisay ka din diyan, no? Baka maatake ka din diyan. Ha? Payong kaibigan lang 'yan. Okay? Payong kaibigan lang 'yan. So ngayon, nasa na ba tayo? Nasa na ba tayo, no? Nakakatuwa ito, sabi ni Alec Palikpik. Nakakatuwa ito, body shaming na ngayon. Bilang personal instructor po, fitness instructor, mga kababayan, talagang rekta po namin sinasabi yun. Diretso namin sinasabi yun. Bakit? Kaligtasan po ng tao yung maliligtas doon. Pag hindi namin sinabi, yung katotohanan, lolokohin mo yung mga tao na, oy, hindi ka mataba. Okay naman pala ako, healthy naman pala ako eh. Diba? Kasama po sa trabaho namin na idirekta na sabihin kung ano po yung kalagayan ng tao, mga kababayan. No? Kasama po namin yun. Kapag hinayaan lang namin yun, mamaya ako pa dahilan nung pagka-high blood niyan, gumanon-ganon yan dyan. Di po ba? Pang-apat natin. Yun nga po. Di ba, mga kababayan? Sila po yung dahilan. So ngayon, kakasuhan. Kakasuhan si Risa Ontiveros? Para ano? Yan ang nakikita ko na hindi uubra, mga bossing. Yan ang nakikita ko na hindi uubra. Mas uunahin po, no? Nadinggin muna yung mga reklamo kay Pastor Kibuloy, mga kababayan. Bago yung kasi parang magmumukha ganito na lang yan eh. Rest back. Nire-rest back mo kasi hinahayaan at pinapakinggan yung mga reklamo ng mga maliliit na tao. Ganon. No? Gusto mong kasuhan si Risa Ontiveros kasi siya yung namumuno para pakinggan yung mga reklamo sa iyo. Ganon ang magiging dating niyan, mga boss. 'Di ba?
Sabi dito, wala kang live, Boss Mark, na walang nagmamahal na basher sa'yo. Di ka nasisiro. Lagi naman pong lagi naman pong hinahayaan lang natin na pumasok. Sabi ni Sir Maynard, I have a feeling the Pulboronic video will not only put an end to Bongbong's political existence but worse, bring humiliation to the entire nation. Ang problema, allows pa din po. No? Ang problema, ginagamit na lang nilang pang-uuto, no, sa mga viewers nila para tuloy-tuloy yung kanilang mga viewers. Mga bossing. Nagsipasok ng mga iyakin pag pinatulan. So, Risa, kakasuhan ni Pastor Kibuloy? Matagal pa siguro yan, no? Matagal pa siguro yan kung sakali na maipurso yan. Pero ngayon, wala. Sorry. Blanco yan. Buta yan. Bakit? Iisipin lang niya na, rest back ka kasi gustong marinig ni Riza Ontiveros yung mga nagre-reklamo. Ganun lang po yan, mga kababayan.